Uy, turning back the time. Wheel of Fortune is here. Someone wants to turn back the time. Siguro ex nyo na naman to. Pero hindi pa desidido sa kung paano ibabalik yung time. Well, first of all, hindi siya si God, no? At wala siyang kakayahan ibalik ang time. Pero gusto niyang ibalik sana yon dahil nasasaktan siya ngayon, oh baby. Habang ikaw, baka pakanta-kanta ka pa ngayon sa banyo, no? Pasipol-sipol ka pa dito, no? Dahil meron kang nare-receive na mga magagandang pagbabago. Pwede may kinalaman sa trabaho, pera, at pwedeng blooming ka kasi, baka pag-ibig yan. Yan, no? Hindi pa ako nangyayari sa'yo, but you're receiving good karma, my love. Let's see. Nakita ko nang tumitingin sa Shopee, sa Lazada, or sa Lora. Add to cart ba yan o check out mo? Pag-aalala at hindi pag-iingat. Puro negatibo. Yung una ko nakita rito mga babes, no? Tignan natin, ano ba nangyayari dito eh? I'm hearing sigalot. Isa pa ring negatibo, no? Na salita, no? So, tingnan natin. Oh, okay. See? Okay. Okay. Hey there, collective. Thank you so much for always staying here with me in this channel. Sa bago natin simulan na reading ninyo mga babes, reminders na hindi po ito para sa lahat, kaya naman piliin mo lamang yung para sa'yo. At kung feel mo na ang reading na to for you, then this reading might really for you. And syempre, wala tayong gender dito. Bahay, lalaki, LGBT, lahat kayo. Welcome kayo rito, mga babes. So, nakikita ko nga rito. Meron dito, no, nakakaramdam ng pag-aalala, no, at hindi naging maingat, no. So, nakikita ko kasi rito, mga babes, no, etong tower na to ay isang pundasyon, no. Pwedeng meron kayong pundasyon, connection, no, relationship nitong person na to in the past, no. Yung tower na yan is nasira niya ng bongga. O, may pagsabog dito at maaaring may pagsigalot nga, no, na nangyari. Sigalot? Yeah. Conflicts, no? Alam niyo yung parang ano, di ba may level yung parang pag-aaway, no? Tampuhan, pag tampuhan, mabilis maayos, di ba? Pero pagdating dun sa sigalot, parang mahirap ayusin. So, maaaring kaya natin nakuha yung salitang sigalot sapagkat wasak na wasak ang tower dito, oh. Ibig sabihin, no, hindi siya nag-ingat, no. Tinodo niya masyado yung pagkawasak rito ng tower o ng pundasyon ng relationship ninyo. Yan. And I can see involving a lot of energies. Ang dami itong involved na energies, no. At yun yung mga nagkakaroon na nagbibigay rito ng bigat, no, ng bigat dito sa sitwasyon na ito, no. Yun ang nagpawasak lalo na tower na ito. Yan. I can see someone here, hindi siya rito makapag-isip ng maayos, ng matino, no. At a lot of contemplating about the situation, thinking, kasi gusto niya na rito makipag-clear the air with you. Gusto niya nang ayusin rito, no. Willing na siyang ayusin to, no. Pero paano? Willing na siyang ayusin to, pero hindi niya alam kung paano niya aayusin to. This person is
at the crossroads right now of how to clear this out, how to fix this because ang dami rito conflicts at kasama na rin dito no ang conflict sa iba't ibang mga tao, individual itong mga ito, no? Parang ang sinasabi niya sa akin dito, ang syunga-syunga ko naman, bakit naman tinodo ko masyado ang pagkawasak nitong tower na to or ng pundasyon ko na to kay collective. Yan, no? So, nag-cause ito ng patong-patong rito, no? Yun ang naging bigat or nagbigay rito, no, ng bigat sa sitwasyon. So, pwedeng ganito kasi yan eh. Alam naman natin, no, kasiraan. Pwede kasing nasiraan niya kayo sa mga tao na yan, no? Or siya mismo. Yan. Siya mismo ang sumira ng pangalan niya sa mga taong ito. Ang daming tao rito mga babes, no, nakikita ko rito. Alam mo yung parang parang kumbaga sa concert, no, ganun nakita ko with crowd of people, no, yung parang, yung concert has something to do with rock, baka mahilig kayo rin, di ba pag rock yung yung banda na nagko-concert, no, lahat standing, no, para makasayaw lahat, no, tapos parang lahat, kala mo pagalit kasi nga rap, di ba, kaya rock, di ba, parang may kanta dun pasigaw, mga ganun. So, ibig sabihin, magulo. Magulo yung sitwasyon. No, ganito yung nakikita ko. Pwedeng nasiraan niya kayo sa mga taong kakilala niya. You know what I mean? Bumuo kasi kayo ng tower eh. Itong tower na to mukhang matibay eh, no? Kung titingnan mo, mukhang gawa yan sa semento, no? Na may mga bloke dito, no? Mukhang okay ni, masaya na, maganda na eh, no? Makulay ng buhay ninyong dalawa, no? Hindi ko alam kung ano nangyari rito. Kasi maaari kasi ng mga babes, no? Na meron kasi ditong deceit, pandaraya, no? Pagtatago, at pagsisinungaling. So, nakikita ko ron alinman, so just take how this resonates. Matibay, no? Yung nakikita kong pundasyon dito. And it also gives me this kind of message that this is a long-term commitment noon. Okay? Ganito kasi yan eh. Diba, bago kayo nagkakilala niyan, may pamilya ka na. May sarili kang pamilya, yung mama mo, papa mo, no, mga kapatid mo, may kapatid ka, or wala kang kapatid, no, may pamilya kayo, may relatives din kayo, syempre, no, may tinatawag kayo ritong family and relatives, plus ano pa, may mga kaibigan ka, may mga katrabaho ka, mga kapitbahay ka, no, yan, siya, ganun din sa side niya. Nung nagkakilala kayo at bumuo kayo rito ng magandang samahan, no, ano nangyari? Blended family. Di kilala na siya ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, lahat ng mga tao na kapaligid mo, at ganun ka rin sa kanya. Ngayon, nung nangyari itong tower moment na to na wumasak sa binuo ninyong magandang pundasyon, matibay na pundasyon, mga babes, no? Gulo-gulo na. Kasi nung nagkaroon kayo naghiwalay kayo nito, no? Or siya, pinili niyang dumitouch siya yun noon. Okay, pwedeng nasiraan kanya sa kanyang pamilya, nasiraan kanya sa kanyang mga kaibigan, mga katrabaho, mga kapitbahay, kung sino mga tao nakapaligid sa kanya. At pwedeng nasira rin siya sa side mo. You know what I mean? Ganon. So, ang daming tao rito, no? Ang gulo-gulo, no? Na parang hindi niya alam, no? Na parang ang syunga-syunga ko, bakit ko naman tinodo yung pagwasak ng tower? Sana nakipaghiwalay na lang ako ng matiwasay, ng tahimik. Hindi na ako ng damay ng iba para hindi ganun kahirap bumalik kay collective. Yan, no? So, hindi ko alam kung ba't ganun din yung ginawa mo, bamalay ko sa'yo. Yun yung gusto ko sabihin dito sa person nyo. Mamahalay ko sa'yo, ikaw tong nandiyan dyan, no? Ba't kasi ginawa mo yun? Syunga ka talaga. Ayan, no? Ako yung friend nito, syunga mo talaga, no, pre. Ganyan. So, nakikita ko dito mga babes, supportive. Hindi kasi ako mga babes, fan, no? Ng mga tao na gagawa-gawa ng kasalanan tapos makokonsensya sa dulo. Yan. Hindi ko sinasabing perfect ako mga babes, no? Pero kasi maalala ko lang, no, yung isang social media influencer, no? Yung in-interview siya ni Gretchen Ho, and then Gretchen Ho asked him, no, kung paano ka ba mag-post sa social media?
pinag-iisipan mo ba agad? Ako kasi pinag-iisipan ko muna bago ko pinopost. Ikaw, pinag-iisipan mo ba o post ka kagad? Pinopost ko kagad. Yun yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, hindi siya naging maingat dito. Yun, isang matibay na example na parang ganun, no? Ginawa niya agad. No? Hindi niya pinag-isipang mabuti. Hindi siya naging maingat dito. Ngayon, may pag-aalala, may pagkadismaya, no, sa kanyang energy rito. Gusto niya nang ayusin, pero paano nga ba? Yan. Oh well, first of all, hindi kita kilala kung sino ka man ex ng aking mga junakis na mga collectivity. Pero dahil ikaw ang gumawa ng gulo na yan, aba ayusin mo mag-isa. Yan. Ewan ko kasi dito, bakit niya kasi tinodo yung pagkawasak ng tower niya, no? Nagpaulan na nga siya dyan ng mga maraming missiles. Aba, tinodo niya pa, no? Parang pinagsama-sama niya pa rito mga karakter dun sa ML, Mobile Legends, no? Tapos, tinodo na ng pagsira rito sa tower na to. Doon kasi sa ML mga babes, no, tower ang babasagin mo doon at base yan. So nawasak dito ng bongga yung pundasyon ninyo at walang may kasalanan na iba nun kundi siya lang. Ngayon gusto niya nang ayusin rito lahat. Yan. Eh kaso kayo, this is your energy. At meron na kayong tinitingnan na isang tao rito o malagkit na yung tanaw niyo sa kanya. At tingnan mo, no, ini-extend mo na yung cup of love mo sa kanya. Parang tapos ka na, ayun no, tapos ka na sa delubyo, napapalagiran ka rito ng delubyo, no. Healing ka na kasi mga babes, healing ka na. Nakikita ko rito, no, na marami kang natutunan with the Empress kung sino man tong tao na to, no. At ready ka naman na magmahal muli, no. Baka nga ready ka na magmahal at nagmamahal ka na ngayon, no, sa isang tao rito. Pero a lot of you, pwedeng hindi pa ganun kalalim ang inyong connection pero nagugustuhan mo na siya. Pwedeng paumpisa pa lang ito at possible, maaring paparating pa lamang ang taong ito, no, or baka nasa umpisa pa lang kayo, no, ng inyong relationship. Yan, no. Kumbaga, sorry pa lang kayo. Nakikita ko dito. And kung sino tinitingnan mo, no, nakikita ko rito na isa itong tao, no, na nakikita mo na makaka-build ka ng from the ground up. Ibig sabihin nun, no, nakikita mo itong tao na to, no, na may potential na makasama mo. This is a very grounded person, no, yung pang lifetime talaga, yung marunong sa buhay, magaling humawak ng financial, no, at merong tights na red. I mean, meron ka kasing nakita dito, no, na something unique about this person. Yun yun, no. Isipin mo naman, tingnan mo naman, no. Tingnan mo naman yung pagkakasuot niya ng dress niya, yung kulay pula dito. So, ibig sabihin, meron ka nakitang something unique with this person, nakitaan mo ng potential. Kaya rito ay meron ka ritong mababalingan na ng inyong atensyon. So, for this individual here, babay na daw, sabi ng mga collective ko. Kasi may new love sila rito. I can see na maaaring makilala mo yun sa work, no, or baka sa online siya makilala, or maaaring nakita ko rito ng tawid dagat, so baka from overseas siya or sa ibang country galing, no. So, this person could have a different culture, no, kaysa sa inyo, pero doesn't have to be, but this person could probably be nakapag-travel na rin siya. At baka kasi magta-travel siya ngayon. Nakikita ko rito. Sinakita ko rito ng tawid dagat. So, maaaring cruise or pwedeng airplane. So, whatever it is, I can see that. And I don't know why this person could be somewhat successful as well. Kasi nakita ko ng kotse. So, baka nagpaplano siya o may kotse na siya. Okay? So, nakikita ko dito. So, every this individual is, I'm picking up that this is someone here that you're gonna meet. This is a brand new person. Yung iba pwedeng nakilala niyo siya at umpisa na kayo na relationship ninyo, no? Kaya may pagmamahal ka ng gustong i-offer sa kanya rito, no? Or meron na kayong magandang simula. Nakita ko, this could be your boss but doesn't have to be. Pwedeng katrabaho or makilala mo siya na may kinalaman sa money. Okay? So, baka siya ay isa sa mga maging customer mo dito or kung kayo ay may products na sinesell, no, or baka business partner na maaaring siya ito mangkilik or magpatronize rito sa inyong products or items, no. O pwede rin naman na makilala mo siya sa trabaho, no. So, kung sino man siya, nakikita ko rito, no, na isa itong klase ng person who is matured. No? Which is naman talaga yung hanap natin. Ayaw natin na immature, no? Kasi bukod sa nakaka-stress, no? Alam mo yung parang ka nag-aalaga ng bata. Yung batang magulo.
Diba? So, nakikita ko rito mga babes, no, that there is someone here contemplating, no, wanting to fix things with you, pero hindi niya alam kung paano. Kasi ang dami. Sa side mo at sa side niya, parang tinuldukan niya lahat. May parang na ganito siya, nabigyan ko example. Kunwari sa family mo, para lang talagang bumango yung pangalan niya, pero hindi niya alam na ang baho na ng pangalan niya ngayon. Diba? Kunwari ganito, bago kayo maghiwalay, tita, pasensya na po kayo, pero pwede po pakaalagaan nyo na lang po si Collective kasi hindi ko na po talaga kayang tiisin yung ugali niya. Yan, na pwedeng ganun, may paninira sa sariling nanay or tatay ninyo or pamilya ninyo, no? Tapos may pagbilin pa, kunwari, concern sa inyo. Mga ganyan example, mga babes, no? Esyo nga, yan. Lumipas yung oras, TikTok, 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 tik. Yan, no? Boom! Na-realize niya rito. Ang isang bagay, no, na pwedeng may kinalaman sa inyong tunay na koneksyon, no, na minamahal ka pala, mga ganyan, mga minamahal ka pala niya, or ikaw pala talaga yung taong hinahanap niya, pero late lang niya na-realize, yung mga ganyan. Paano na? Ang dami na ngayong nadamay dito. Kung nakipaghiwalay ako sa kanya ng maayos at hindi na ako nandamay, kung hindi pa ko sino-sino yung mga kinausap ko rito, di sana makakabalik ako ng hindi ganun ka-challenging. Well, problema niya na yun. Diba? So, yun nakikita ko dito from your person. But I can see that you've already let go of whoever is this. Kasi meron kang ibang pag-aalaya ng iyong pagmamahal. Meron isang bago ritong tao na mamahalin mo. Yung nakikita ko rito at makikitaan mo, no, na iba siya dahil dito sa tights na ito. Hindi kasi sinasabing may tights siya, ha, mga babe. Pero pwedeng meron siyang sports or baka meron siyang ginagawa na parang nag-yoga siya, yung mga ganyan, yung mga muscle, parang ganun, no? Mga muscle exercise or what, pwedeng sporty rin siya or pwedeng siya ay literal na player ng basketball, yung mga ganyan, no? Or baka badminton player siya, yung mga ganyan. So, whatever the case may be, maybe this person also loves sports. Yan. So, thank you so much, Collective. Sana ngayong love and life. Annyeong!